Tapos na ang ating pagpupulong sa araw na ito. Napagkasunduan na ang anak ni Ambo na si Lira ang iaalay sa mga aswang sa darating na pagbilog ng buwan. Yun ay sa kadahilanang ang dalagitang si Lira ay may malubhang karamdaman na kahit na sinong manggagamot ay hindi na kayang bigyan pa ng lunas. Magpasalamat tayo sa pamilya ni Lira dahil ito ay may pagpayag nila. Ganon din kay Lira dahil siya ang mismong nakaisip na ialay ang kanyang sarili. Sa ngayon ay maaari na kayong makabalik sa inyong mga bahay. Pagpalain nawa tayo ni Bathala. Matapos yung sabihin ng pinuno ng tribong kinabibilangan ng batang si Sambal, ay magkakasabay ng umalis ang mga tao sa harapan ng bahay ng pinuno nilang si Apong Dumagit. Si Apong Dumagit ay isang matandang lalaki na maliit at may payat na pangangatawan, ngunit napakalakas pa rin ito. Hindi nakagalaw si Sambal sa kanyang kinatatayuan. Nakatingin lang siya kay Apong Dumagit habang may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at lumapit na siya kay Apong Dumagit. Paumanhin po, Apong Dumagit. Sa pakikipag-usap ko po sa inyo nang hindi nagpapaalam. Pero, Apong Dumagit, sigurado po bang si Lira na po ang iaalay natin sa mga aswang? Oo, Sambal. Yan ay napagkasunduan na ng mga matatanda at ilang may katungkulan dito sa ating tribo. Mismo mga magulang na din ni Lira ang nagsabi na bukal sa kanilang kalooban ang pag-aalay kay Lira. Marahil ay hindi na nila kayang makitang nahihirapan pa ang kanilang anak. Ikinalulungkot ko kung ang iyong pinsan na si Lira ang susunod na alay sa mga aswang. Isipin mo na lang na bago siya mawala, ay nailigtas niya ng 1 taon ang ating tribo mula sa mga aswang. Pero, Apong Dumagit, hindi po ba maaaring ihinto na ang ganitong tradisyon? Hindi po ba pwedeng ipakita natin sa mga aswang na kaya natin silang labanan? Sambal, bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan na ang pakikipaglaban sa mga aswang ay isang pagpapatiwakal. Ang ating tribo ay walang kakayahan na labanan sila dahil sila ay higit na malakas at mabangis kumpara sa atin. Paano niyo po nasabi yan, Apong Dumagit? Bakit po? Sinubukan niyo na po bang labanan ng mga aswang? Hindi pa naman po, di ba? Bumakas ang gulat sa muka ng pinunong si Apong Dumagit. Tila hindi ito makapaniwala na kayang magsalita ng isang batang kagaya ni Sambal ng ganoon. Marami po tayong mga kalalakihan dito sa ating baryo na sa tingin ko po ay kailangan lang po ng pagsasanay para matuto pong makipaglaban. Sayang po ang mga sandata nila kung gagamitin lang po sa paghuli ng mga hayop sa kagubatan. Bakit hindi po nila gamitin yun sa pakikipaglaban sa mga aswang? Hindi po ba? Naputol ang pagsasalita ni Sambal nang may humawak sa balikat niya mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay naroon ang lola dayang niya. Ang matandang babae na lamang ang kasama niya sa buhay. Ulila na siya sa mga magulang dahil noong 5 taong gulang siya ay isa ang nanay at tatay niya sa mga namatay noong may kumalat na misteryoso at nakamamatay na sakit sa kanilang baryo. Paumanhin po sa mga sinabi ng aking apo na si Sambal, Apong Dumagit. Hindi po niya alam ang kanyang mga sinasabi dahil siya ay bata pa lamang. Huwag niyo sana siyang parusahan, o kung parurusahan niyo man siya sa pagiging tampalasan niya, ay ako na lamang po ang inyong parusahan. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, Dayang.
Wala akong balak na parusahan si Sambal. Sanay na ako sa kanya, sapagkat ganyan din ang kanyang ama. Hindi ba? Noong buhay pa ang tatay ni Sambal, ay nais din niyang lumaban tayo sa mga aswang. Dahil yun po ang dapat na matagal na po nating ginawa. Sambal, hindi kumbuka ang bibig mo. Hindi ka dapat kanyang magsalita kay Apong Dumagit. Sambal, sana ay maintindihan mo na hindi natin kayang labanan ng mga aswang. Mas marami man tayong mga tao kaysa sa kanila, ay kakaiba ang lakas nila kumpara sa atin. Mas makabubuti na isang buhay lang ang mawala kada taon, kaysa naman maraming buhay ang mawala kung sakaling simulan natin ang pakikipaglaban sa kanila. Sigurado ko na kapag lumaki ka na, ay maiintindihan mo ang aking sinasabi. Sige na, Dayang. Makakauwi na kayo ni Sambal. Maraming salamat po, Apong Dumagit. Ako na po bahalang magdisiplina sa aking apo. Sambal, tara na. Umuwi na tayo at marami pa tayong gagawin. Walang imik na sumama si Sambal sa kanyang lola Dayang pabalik sa kanilang kubo. Habang naglalakad ay hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha niya dahil ang pinsan niyang si Lira ang susunod na iaalay sa mga aswang. Nakamulatan na ni Sambal ang tradisyon na yun sa kanilang tribo. Ayon sa lola niya, isang pugad ng aswang ang nasa gitna ng kagubatan. Ang mga aswang na yun ay nakipagkasundo na sa kanilang baryo. Upang hindi sumalakay ang mga ito, ay kailangan mag-alay sila ng isang buhay sa huling pagbilog ng buwan kada taon. Sambala po, alam kong masakit para sa iyo na si Lira ang iaalay natin sa mga aswang ngayong taon. Pero sana ay maunawaan mo na malapit na ring mawala ang iyong pinsan. Malubha ang kanyang karamdaman at wala na yung lunas. Nakausap ko pa po nung isang araw si Ate Lire. Sabi niya po, lalaban po siya at pipilitin niya magpagaling. Tapos, iaalay lang pala siya sa aswang. Sinabi lang yun ni Lira sa'yo para hindi ka malungkot, Apo. Sambal, isipin mo na lang na magkakaroon ng magandang kabuluhan ang buhay niya. Isang taon niya tayong maililigtas mula sa mga aswang. Habang buhay na maaalala ang pangalan ni Lira na isa sa mga nagsakripisyo para sa kaligtasan ng mas nakararami. Hindi ko po kaya mawala si Ate Lira, Lola. Sobrang malapit po kami sa isa't isa. Nung malakas pa po siya, palagi niya po akong sinasamahan na mamasyal. Naniniwala po ako, nagagaling pa siya sa karamdaman niya. Pero paano pa po siya gagaling kung magiging alay na po siya sa mga aswang? Marami na ang sumubok na pagalingin si Lira, Apo. Pero lahat sila ay sinabi na hindi nila kayang bigyan ng lunas at sakit ni Lira. Tanggapin na lang na malapit siyang mawala. Mahirap, pero may mga bagay na kailangan nating bitawan. Isa pa, hindi ka ba naaawa sa pinsan mo? Araw-araw siya dumadaing sa sakit dahil sa kanyang karamdaman. Isipin mo na kapag namatay na siya, ay makakapunta na siya sa paraiso. At doon ay wala na siyang sakit na mararamdaman. Tapos ano po mangyayari pagkatapos po ng isang taon? Mag-aalay na naman po tayo ng isang buhay? Ganun na nga, dahil yan na ang ating tradisyon. Eh paano po, Lola? Kung isa na po sa ating dalawa ang mapipiling iaalay, papayag na lang po ba kayo, Lola? Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Sambal. Tama na. Tumahimik ka na. Pero Lola, hindi po malabong mangyari yun. Lalo na't sina Apong Dumagit po ang magdidesisyon kung sakaling walang magboboluntaryong maging alay. May posibilidad po na isa sa atin ang mapipili na iaalay sa mga aswang.
Hindi yan mangyayari. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Apo. Mas mabuti pa po siguro na umalis na lang po tayo sa lugar na to, Lola. Manirahan na lang po tayo sa ibang lugar para makatakas na po tayo sa tradisyon ng baryong to. At saan naman tayo pupunta kung aalis tayo rito? Sige nga. Wala tayong ibang mapupuntahan. Isa pa, ang pag-alis sa lugar na ito ay pagtiwalag sa ating tribo. Isa yung kalapastanganan sa kinikilala natin Panginoon. Habang buhay na kamalasan ang mararanasan natin kung tayo ay titiwalag. Bakit? Hindi pa po ba habang buhay na kamalasan na ang nararanasan natin dito, Lola? Hindi po ba isang kamalasan na tayo ay sumusunod sa gusto ng mga aswang kahit pwede naman natin silang labanan? Tama na, Sambal. Tama na. Masyado ka pa bata para sa mga ganyang usapan. Ang importante ay hindi isa sa atin ang gagawing alay sa mga aswang ngayong taon. Nang makarating na sina Sambal sa kanilang kubo, ay doon na naputol ang pag-uusap nila ng kanyang lola Dayang. Kinuha na ng lola niya ang mga marurumi nilang damit at umalis ito upang maglaba sa ilog. Habang si Sambal naman ay malungkot na naupo sa hagdan, paakyat sa kanilang maliit na kubo. Labis ang kalungkutan ni Sambal dahil hindi niya inakala na ang malubhang sakit ng pinsan niyang si Lira ang magiging dahilan upang maging alay ito sa mga aswang. Simula noon ay araw-araw nang malungkot si Sambal. Habang papalapit ang gabi ng pag-aalay, ay mas lumalaki ang takot niya para sa kanyang pinsan. Dahil doon ay madalas na nakatulala si Sambal kahit nasa gitna siya ng kanyang gawain. Kagaya na lang ng umagang yon, inutusan si Sambal ni Lola Dayang na ibilad ang mga karne ng baboy. Pero dahil biglang pumasok sa isip niya ang mangyayari sa kanyang ate Lira, ay bigla siyang napatulala. Nagulat na lang siya nang marinig ang pagsigaw ni Lola Dayang. Sambal! Ano't kanina ka pang nakatulala dyan? Hindi ibibilad ng mga karne ang sarili nila. Kaya ibilad mo na ang mga yan. Kumilos ka na! Pasensya na po, Lola. Bigla ko po kasing naisip si Ate Liri. Sigurado po ako na natatakot siya kasi ilang gabi na lang po ay iaalay na po siya sa mga aswang. Gusto rin ni Lira na siyang magigalay. Masaya siya sa pagsasakripisyo na kanyang gagawin. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Kahit na po, Lola. Alam ko na kung si Ate Lira po ang masusunod ay gusto pa niyang mabuhay ng mas matagal. Lola, pwede ko po bang dalawin si Ate Lira ngayon? Hindi na tumatanggap ng bisita ang mga magulang ni Lira sa dahilang hindi ko alam. Kaya mas makabubuti na wag mo na siyang dalawin. Igalag-dalag natin ang desisyon ng nanay at tatay niya. Sayang naman po. Akala ko po'y makikita ko po sa Ate Lira bago man lang siya mawala. Saka na ka natin pag-usapan ang bagay na yan. Unahin mo munang ibilad yung mga karne at sayang ang init ng araw. Ipinagpatuloy na ni Sambal ang kanyang ginagawa. Ngunit kahit abala ang kanyang katawan sa pagbibilad ng karne, ay laman ng utak niya ang kahindik-hindik na mangyayari sa kanyang pinsan. Kinagabihan, matapos maghapunan, ay lumabas si Sambal. Naupo siya sa duyan na nakasabit sa isang puno ng mangga na nasa harapan ng kanilang kubo. Payapa at napakatahimik ng gabi. Alam niya na ang kapayapaan na yon ay dahil sa isang buhay na inalay nila nung nakaraang taon. At yun ay magpapatuloy dahil sa pag-aalay ni Lira sa buhay nito sa mga aswang.
Napatingin si Sambal sa buwan. Napakaliwanag nun, kahit hindi yun ganap na bilog. Maya-maya ay lumapit si Lola Dayang sa kanya. Nandito ka lang pala, Apo. Akala ko kung saan ka na naman nagpunta. Hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na po ako matutulog, Lola Dayang. Hindi pa po ako inaantok eh. O siya, sige. Basta wag kang magtatagal dito, ha? Lola, 2 gabi na lang po pala. Ay gabi na po ng pag-aalay, di ba? Oo. Bakit mo naman naitanong? Ano po kaya kung itakas po natin si Ate Lira? Dalhin po natin siya sa ospital sa bayan. Malay niyo po, mapagaling po siya ng mga doktor doon. Mabagin langit. Ano nag-iisip ka ng ganyang bagay? Alam mo ba kung ano mangyayari sa ating baryo kapag wala tayong naialay sa mga aswang? 1 taon silang sasalakay at panigurado na maraming buhay ang mawawala. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin ang kapalaran ng pinsan mo? Eh di, kung sumalakay po sila, labanan po natin sila. Kung makapagsabi ka ng labanan ng mga aswang, ay parang nakikipaglaro ka lang. Minsan nang walang naialay ang baryong ito sa mga aswang at hindi naging maganda ang kinalabasan nun. Marami ang namatay dahil halos gabi-gabing sumalakay dito ang mga aswang. Mabuti na lang at hindi ka pa ipinapanganak nang mangyari iyon. Marami pong namatay nun kasi hindi po kayo lumaban. Malakas po ang loob ng mga aswang kasi alam po nila na hindi tayo lalaban sa kanila. Pero kung makikita po nila na hindi na tayo pumapayag sa gusto nilang mangyari, sila po ang matatakot sa atin, panigurado yun. Kanino ka pa talagang nagbanang bata ka? At kung magsalita ka para ka ng matanda. Ewan ko po, hindi ko rin po alam. Basta't ang alam ko lang po, mali na wala po tayong ginagawa para tumigil na tayo sa pag-aalay ng isang buhay taon-taon. Yan na nga ang nakasanayan natin sa lugar na ito. Kaya kailangan mo tanggapin ang bagay na yan, Apo. Ang importante ay binibigyan pa rin tayo ni Bathala ng pagkakataon na mabuhay. Sige na, babalik na ako sa loob. Sumunod ka na sa akin maya-maya. Huwag ka magtatagal dito dahil masyadong malamig. Baka ikaw ay sipunin. Nang bumalik sa loob ng kubo, si Lola Dayang ay muling tinignan ni Sambal ang buwan. Alam niya na para sa mga taong hindi nakatira sa baryo nila ay napakaganda kapag bilog na bilog ang buwan. Ngunit para sa kanila ay isa yung senyales na may isang buhay na naman ang kailangang mawala. May bigat na naramdaman si Sambal sa kanyang dibdib. Naitanong niya sa Diyos kung kailan matatapos ang pag-aalay na ginagawa nila sa mga aswang. Naisip niya na kung may magagawa lang sana siya para ihinto na yon, ay matagal niya nang ginawa. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa, lalo na't bata pa lamang siya. Hanggang sa sumapit na ang gabing kinakatakutan ni Sambal. Bilog na ang buwan at ang liwanag nun ay tumatanglaw sa kanilang baryo. Nasa loob siya ng kanilang kubo nang may narinig siyang mga taong naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita niya sina Apong Dumagit kasama ang may mga katungkulan sa kanilang baryo. Kasama rin ng mga yon si Lira na buhat ng tatay nito. Naglalakad ang mga yon patungo sa direksyon ng kagubatan. Lola, Lola! Si Ate Lira po! Iaalay na po nila! Baka naman may gawin kapag hindi maganda. Dumito ka na lang sa loob. Huwag ka nang lalabas. Ipagdasal natin na sana ay maging matagumpay ang pag-aalay ngayong gabi. Hindi na nagsalita pa si Sambal dahil alam niya
Natututol si Lola Dayang sa kung anong nais niyang gawin. Iniisip pa lamang niya ang maaaring gawin ng mga aswang kay Lira ay labis na siyang naaawa para rito. Nagkaroon siya ng kagustuhan na pigilan ang mangyayaring pag-aalay, ngunit hindi niya alam kung magtatagumpay siya. Hindi nagtagal ay lumuhod na sina Sambal at Lola Dayang sa isang sulok ng kubo upang simulan ang pagdarasal. Aming bathala, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging matagumpay ang pag-aalay namin sa mga aswang ngayong gabi. Umaasa kami na kayo ay maghihimala at papahintuin ang taon-taon na pag-aalay namin ng buhay para sa aming kaligtasan. Aming bathala, mahabag ka nawa sa amin. Sa isip ni Sambal ay iba ang kanyang ipinagdadasal. Hinihiling niya na sana ay bigyan siya ng lakas ng loob ni Bathala upang iligtas si Lira sa gabing yon. Lola, sandali lang po ah. Gagamit lang po ako ng palikuran. Talagang ngayon mo pa naisipan ang bagay na yan. Alam mo namang nasa gitna tayo ng pagdarasal. Diyan ka lang at magdasal ka. Pero hindi ko na po talaga kayang tiisin eh. Sige po kayo, baka mamaya eh. Dito pa po ako magkalat. Babaho po rito at mahihirapan po kayo maglinis. Sa nauna ka, bata ka. Ay, sige na, sige na. Bilisan mo at bumalik ka na kagad dito. Tumayo si Sambal mula sa pagkakaluhod. Lumabas siya at nagtungo sa likod ng kubo kung saan naroon ang palikuran. Pero hindi siya pumasok sa palikuran. Bagkus ay dumaan siya sa kasukalan na nasa likod ng kubo at tinahak niya ang daan papunta sa kagubatan kung saan mangyayari ang pag-aalay. Patawarin niyo po ako, Lola. Pero hindi ko po kayang hayaan na ialay si Ate Lira sa mga aswang. Mabilis na tumakbo si Sambal. Sapat na ang liwanag na nagmumula sa buwan para makita niya ang kanyang dinadaanan. Isinantabi muna niya ang takot dahil hindi yun makakatulong sa kung anong nais niyang gawin sa gabing yon. Hindi nagtagal ay nakarating na si Sambal sa loob ng malawak na kagubatan. Mula sa hindi kalayuan ay nakita niya ang mga taong may dalang sulo na may sinding apoy. Sinundan niya ang mga yon. Maya-maya pa ay huminto ang mga tao sa harapan ng isang matanda at malaking puno ng balete. Nagtago naman si Sambal sa likod ng isang puno habang pinapanood niya ang mga mangyayari. Nasa unahan si Apong Dumagit. Ibinaba si Lira ng tatay nito sa lupa. Sa labis na panghihina ni Lira ay hindi na yun gumagalaw. Nagsimulang umiyak ang tatay ni Lira. Huwag kang mag-alala, Ate Lira. Ililigtas kita. Tinatawag ko ang hari ng mga aswang na si Gubatan. Narito na kami upang ihandog sa iyo ang isang buhay. Kunin mo ang aming alay para sa iyo. Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Sambal. Narinig niya sa malayo ang magkakasabay na yabag ng mga paa hanggang sa isa-isang lumitaw sa harapan ni Apong Dumagit ang mga aswang. Lahat ay naglalaway at nanlilisik ang mga mata. May matutulis na mga kuko ang mga aswang. Kulay itim ang balat at ang mga ngipin ay parang malalaking talim ng lagari. Yun ang unang beses na nasaksihan ni Sambal ang pag-aalay sa mga aswang dahil tanging sina Apong Dumagit at ang mga may katungkulan lamang ang sumasama roon. Hanggang sa isang mas malaking aswang ang dumating. Nakasuot yun ng bag at meron yung malaking dalawang sungay na parabang sa kalabaw.
Siya siguro ang hari ng mga aswang na si Gubatan. Nakakatakot pala ang itsura niya. Ako ay nagagalak na hindi kayo nakakalimot sa inyong tungkulin. Nasaan na ang inyong alay? Ang dalagitang yan, ang aming alay, Gubatan. Kunin mo na siya. At sana ay tumupad pa rin kayo sa ating kasunduan. Huwag kang mag-alala, Dumagit. May isa akong salita. Dahil sa inyong alay ngayong kabilugan ng buwan, ay 1 taon namin kayong hindi sasalakayin. Asahan ninyo na walang kahit isang aswang ang kukuha ng buhay sa inyong baryo. Hindi pwede to. Hindi ko pwedeng hayaan na ialay nila si Ate Lira. Kailangan kumilos na ako. Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Sambal, ay lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Mabilis siyang tumakbo, papunta kina Apong Dumagit. Nang akmang kukunin na ni Gubatan si Lira, ay iniharang niya ang kanyang sarili. Ibinuka niya ang mga braso at kamay niya. Diretso niyang tinignan si Gubatan sa malaki at namumula nitong mga mata. Sambal! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't mahigpit kong ipinagbabawal na sumama kahit na sino sa gabi ng pag-aalay, maliban sa mga may katungkulan? Pasensya na po kayo. Pero hindi ko po talaga kayang hayaan na ialay niyo po si Ate Lira. At sino naman ang batang ito? Ano't may lakas ka ng loob na gambalain ang gabi ng pag-aalay? Haring Gubatan! Ako po si Sambal. Pinsan ko po ang iaalay sa inyo ngayong gabi. Pasensya na po sa pagputol ko sa gabi ng pag-aalay. Pero makikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong tanggapin ang aking pinsan. Mahalaga po siya sa akin. At hindi ko po kaya na mawala siya. Kahanga-hanga ka, bata. Napakalakas ng iyong loob. Pero sa tingin mo ba, ay pagbibigyan ko ang iyong pakiusap? Umalis ka dyan, dahil kung hindi, ikaw ang aking kukunin. Kung ganun po, ay ako na lang po ang kunin niyo. Handa po akong ipalit ang aking sarili bilang alay sa inyo. Sambal! Ano ba sinasabi mo? Gubatan! Huwag mong pakinggan ang sinasabi ni Sambal dahil bata pa siya. Hindi pa niya alam ang kanyang sinasabi. Umalis ka na dyan, Sambal! Umuwi ka na sa iyong lola! Bilisan mo! Naging matigas si Sambal. Hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Doon na inutusan ni Apong Dumagit ang mga kasama nito na alisin si Sambal. Lumapit ang mga lalaki sa kanya at dahil sa maliit siya kumpara sa mga yon, ay napakadali siyang nabuhat ng mga ito. Inilayo siya ng mga lalaki at nagsimula na siyang magwala habang umiiyak. Pakawalan niyo ako! Ate Lira! Huwag kang pumayag na ialay ka nila, Ate Lira! Abot tumagin, parang awa mo na! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan kay Ate Lira! Kahit anong sigaw na gawin ni Sambal, ay hindi nun napigilan si Gubatan sa pagkuha kay Lira. Isinampay nito ang nangihinang katawan ng dalagita sa balikat nito. At saka ito mabilis na nawala sa paningin nilang lahat. Walang tigil sa pagsigaw si Sambal habang patuloy siyang inilalayo ng mga lalaking may hawak sa kanya. Nang makarating na sina Sambal sa bukana ng kagubatan, ay doon na siya binitiwan ng mga lalaki. Panay pa rin ang iyak niya. Hindi mawala sa isip niya ang ginawang pagkuha ng mga aswang sa kanyang pinsan. Masakit para sa kanya na hindi niya ito nagawang iligtas. Maya-maya pa ay dumating na si Apong Dumagit. Lumapit ang matanda kay Sambal. Halika na! Ihahatid na kita sa inyo.
Kailangan malaman ng iyong lola ang iyong ginawa. Napakasama nyo. Bakit nyo inayaan na kunin ng mga aswang si Ate Lira? Hindi na kayo naawa sa kanya. Wala kayong puso. Sambal, baka nakakalimutan mo kung sino ang kinakausap mo. Ipapaalala ko sa'yo na ako ang namumuno sa ating tribo at hindi mo dapat ako pinagtataasan ng boses. Galit ako sa inyo. Galit ako sa inyo, Apong Dumagit. Galit ako sa inyo! Mabilis na tumakbo si Sambal, palayo kay Apong Dumagit. Humampas sa kanyang muka ang napakalamig na hangin sa gabing yun. Iyak pa rin siya ng iyak habang tumatakbo pauwi sa kanilang bahay. Nang makarating siya sa kubo nila, ay sinalubong siya ni Lola Dayang sa kanyang pagpasok. Agad na niyakap ni Sambal ang kanyang lola. Saan ka ba nanggaling na bata ka? Ang sabi mo'y gagamit ka lamang ng palikuran, pero hindi ka na bumalik. Lola, si Ate Lira, wala na po siya. Kinuha na po siya ng mga aswang. Inalis ni Lola Dayang ang pagkakayakap dito ni Sambal. Diretso siyang tinignan ng matanda sa kanyang mga mata. Sandali ka. Huwag mong sabihin na nagpunta ka sa kagubatan. Alam mo, Sambal, na mahigpit na ipinagbabawal na magtungo ron kapag ganitong gabi ng pag-aalay. Isa yung malaking pagsuway sa patakaran sa baryong ito. Ayoko na po sa baryong to, Lola. Ayoko na po dito. Gusto ko na pong umalis dito. Hindi ko na po kaya na pumapayag na lang po tayo na kumuha ng buhay ang mga aswang na yun sa mga tao rito. Akala mo ba ay di masakit sa akin ang pag-aalay na ginagawa rito? Masakit din para sa akin na kailangan nating magbuwis ng isang buhay para sa kapakanan ng mas nakararami. Mas masakit nung ang lolo mo ang napiling ialay kinagubatan. Masakit para sa akin na wala ko nagawa, kundi ang hayaan na kunin siya ng mga aswang kahit labag na labag yun sa aking kalooban. Pero Sambal, Apo, kailangan natin gawin yon. Isipin mo na lang ang mangyayari sa ating lahat kapag huminto tayo sa pag-aalay sa mga aswang. Kaya kailangan mong tataganang yung loob, Apo, at tanggapin mo. Wala na tayong magagawa sa sitwasyon natin ngayon. Naramdaman ni Sambal ang labis na sakit na lumukob kay Lola Dayang habang sinasabi nito ang mga salitang yun. Dahil doon ay naisip niya na baka nga tama ang lola niya. Baka nga wala na silang magagawa para baguhin ang kapalaran ng kanilang baryo. Kinabukasan ng umaga, nagising si Sambal na namamaga ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Nang dumulog siya sa pagkainan, ay nakatulala siya. Naghain na ng pagkain si Lola Dayang. Nilagang kamoting kahoy at kape ang kanilang almusal. Kumain ka na. Kumusta ka na pala, Apo? Hindi pa rin po ako makapaniwala na wala na po si Ate Lira. Hindi ko na po maririnig yung pagtawa niya kahit nanghihina na siya. Wala na po akong makakausap tungkol sa mga pangarap ko. Ang isipin mo na lang ay nasa mas magandang lugar na ngayon ang espiritu ng iyong Ate Lira. Yun ay isa na siyang bayani para sa ating lahat dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Siguro, kung malakas lang po ako, napigilan ko po ang pag-aalay kagabi. Baka hanggang ngayon, ay buhay pa po si Ate Lira. Kung napigilan mo pag-aalay, Sambal, malamang 1 taon tayong mabubuhay sa takot dahil sa pagsalakay ng mga aswang. Nang sandaling yon, ay natigilan si Sambal
Nang narinig nila ang pagtawag ni Apong Dumagit sa labas, makahulugang tumingin si Lola Dayang kay Sambal bago ito tumayo at lumabas ng kubo. Hindi nagtagal ay bumalik ang lola niya at kasama na nito si Apong Dumagit. Naupo ang dalawa na parehas na nasa harapan ni Sambal. Napayuko si Sambal. Hindi niya magawang tignan ng diretsyo si Apong Dumagit dahil alam niya ang dahilan kung bakit ito nagpunta sa bahay nila. Saluhan mo muna kami sa aming almusal, Apong Dumagit. Maraming salamat. Pero kumain na ako bago magtungo rito. Siguro naman ay naikwento na sa'yo ni Sambal ang kasalanang nagawa niya kagabi. Nabanggit niya sa akin na nagpunta siya sa gabi ng pag-aalay. Alam ko na ang nagawa ni Sambal ay isang malaking paglabag sa ating patakaran. Pero sana ay intindihin niyo na lamang ang aking apo. Pinsan niya si Lira at malapit siya rito. Masakit para sa kanya ang pag-aalay kay Lira sa mga aswang. Patawarin niyo na siya, Apong Dumagit. Kung sakali na siya ay mapaparusahan, ay ako na lamang ang aako ng parusa na ipapataw niyo sa kanya. Dayang, kung palagi mong aakuin ang kaparusahan sa kasalanan ng iyong apo, ay hindi siya matututo at hindi siya magkakaroon ng takot sa mga alituntunin dito sa ating baryo. Ngunit sa aking palagay, ay hindi sinabi sa iyo ni Sambal ang buong pangyayari kagabi. Tama ba ako? Sambal, anong ibig sabihin ni Apong Dumagit? Ano pang mga ginawa mo sa gabi ng pag-aalay? Hindi na umangat ang ulo ni Sambal mula sa pagkakayuko. Sigurado siya na kapag nalaman ng lola niya ang buong pangyayari, ay labis itong magagalit sa kanya. Bakit hindi ka makapagsalita? Sagutin mo ang tanong ko. Ano pang mga ginawa mo kagabi? Sa palagay ko, ay hindi kayang magkwento ni Sambal sa iyo. Kaya mas makabubuting ako na ang magsabi sa iyo, Dayang. Apong Dumagit, pakiusap. Huwag niyo na po sabihin kay Lola. Hindi maaaring hindi malaman ng iyong lola. Kailangan niya yung malaman upang magabayan kanya ng tama. Sabihin mo na sa akin ang ginawa ni Sambal kagabi, Apong Dumagit. Sinubukan ni Sambal na pigilan ng pagkuha ni Gubatan kay Lira. At hindi lang yun ang kanyang ginawa, kundi sinabi rin niya kay Gubatan na imbis na si Lira ang kuning alay, ay siya na lang ang kunin ni Gubatan. Mabuti na lang at hindi pumayag si Gubatan, dahil kung nagkataon, wala na ang iyong apo ngayon, Dayang. Totoo ba mga sinabi ni Apong Dumagit, Sambal? Sinubukan mong ialay ang iyong sarili kay Gubatan? Sumagot ka! Opo. Yun lang po kasi ang paraan na naisip ko para mailigtas po si Ate Lire. Mapagin langit, ano ba talagang tumatakbo sa utak mong bata ka? Aatakihin ako sa puso sa'yo na dahil sa mga ginagawa mo. Kaya magpasalamat kayo dahil si Lira pa rin ang kinuha ni Gubatan. Dayang, alam mo naman na malaking pagsuway sa patakaran natin ang ginawa ni Sambal. At yun ay may kaukalang parusa. Maging ang mga may katungkulan ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Sambal. At lahat sila ay nais na maparusahan ang iyong apo. Naiintindihan ko. Sa tingin ko sa pagkakataon na to, ay hindi ko na dapat akuin ang pagpaparusang gagawin niyo kay Sambal. Nararapat na siya ay disiplinahin ang gusto para maisip niya na lahat ng pagsuway na gagawin niya ay may katapat na parusa. Habang bata pa siya, ay dapat na putulin na kagad ang kanyang sungay. Bakit po, Lola? Para po ba sa inyo ay masama ang aking ginawa? Kaya nasabi niyo po na dapat pong putulin ang aking sungay? Masama po ba na gusto kong iligtas si Ate Lira? Bata ka pa nga. Hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Lalo na ang sitwasyon ng baryo natin.
Kung ano na lang ang nasa isip mo, ay ginagawa mo. At hindi mo inaalam kung delikado ba ito o hindi. Naiintindihan ko na po ang lahat, kahit bata pa po ako. Kayo lang po nag-iisip na hindi ko naiintindihan porque bata pa ako. Tignan mo na yan. Saan mo ba natututunan ang pagsagot-sagot mo ng ganyan? Huminahon ka muna, Dayang. Siguro naman ay alam na ni Sambal na mali ang kanyang ginawa kagabi. Ngayon, bilang kaparusahan sa kanyang nagawa, ay naisipan ko na bigyan siya ng parusa. At ang parusa na yon ay 7 araw siyang maglilinis dito sa ating baryo. Pagkatapos niyang mag-almusal hanggang tanghali, ay yun ang gagawin niya. Ayos lang po. Tinatanggap ko po ang kaparusahan na igagawad niyo po sa akin. Pero wala po akong pagsisisi sa ginawa ko. Dahil alam ko na sa kahuli-huli ang sandali, ay ginawa ko ang lahat para iligtas si Ate Lira. Humingi ka ng tawad kay Apong Dumagit at magako ka sa kanya na hindi mo na uulitin yan. Apon Dumagit, humihingi po ako ng tawad sa inyo. At sa inyo rin po, Lola. Patawad po kung sinaway ko ang isa sa mga patakaran sa ating baryo. Pero pasensya na po kayo. Kasi hindi ko po may papangako na hindi ko na po ulit-uulitin yon. Aba, at ang batang ito ay talagang napakatigas ng ulo. Ay nako, ano ba ito? Aatakihin na talaga ako sa puso dahil sa iyo, Sambal. Hayaan mo na muna siya sa ngayon. Sambal, bukas ay magsisimula na ang paglilinis mo sa ating baryo. Sana'y maging aral sa iyo ang pangyayaring ito. Maintindihan mo sana na hindi porke magandang iyong intensyon ay dapat mo na itong gawin. Dapat mo ring isipin kung ano ang magiging resulta ng bawat magiging desisyon at aksyon mo. O sige na, magpapaalam na ako sa inyong dalawa dahil may mga bagay pa akong kailangang gawin. Sige ho, mag-iingat po kayo, Apong Dumagit. Pagkaalis ni Apong Dumagit, ay matagal na tinitigan ni Lola Dayang si Sambal. Muling napayuko si Sambal dahil hiyang-hiya siya sa lola niya. Ramdam niya ang inis nito sa kanya. Ano? Ano, Sambal? Masaya ka ba sa ginawa mo? Hindi po ako masaya. Pero wala po akong pinagsisisihan. Alam ko po na kung nasaan ngayon si Ate Lira ay masaya siya. Dahil kahit isa ay meron pong sinubukan na iligtas siya. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa iyo na wala na tayong magagawa sa tradisyon sa lugar na ito? Sa pagpili nating manatili rito, ay ang pagtanggap natin na kada taon ay isang buhay ang kailangan talagang mawala. Tradisyon po ba talaga yun na matatawag o isang kahinaan? Kasi pwede naman po nating labanan si Nagubatan eh. Tumigil ka na nga sa mga pinagsasasabi mo. Baka kapag narinig ka pa ni Apong Dumagit ay dagdagan pa niya ang parusa niya sa'yo. Magpasalamat ka nga at ganong kaparusahan lamang ang ibinigay niya sa iyo. Hindi na nagawang makasagot ni Sambal dahil tumayo na si Lola Dayang at lumabas na ito ng kanilang kubo. Nang maiwang mag-isa si Sambal ay muli niyang naramdaman ang kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang Ate Lira. Pero mas matindi ang kalungkutan niya dahil alam niya na hindi si Lira ang magiging huling alay sa mga aswang. Naniniwala siya na hanggat hindi sila natututong lumaban, ay magpapatuloy ang ganung pangyayari sa kanilang baryo. Nang sumunod na araw, ay nagsimula na si Sambal na isagawa ang kaparusahan na ipinataw sa kanya ni Apong Dumagit. Matapos niyang mag-almusal, ay umalis na siya ng kanilang bahay, dala ang walis at isang sako. Nagsimula siyang magwalis sa bukana ng kanilang baryo. Pinulot niya ang mga kalat at basura at iniligay niya yun sa dala niyang sako. Nang malapit na ang tanghali, ay natuwa siya
dahil malapit na siyang matapos sa kanyang ginagawa. Tinanggap na lang niya na kailangan niya yung gawin dahil may paglabag siyang nagawa. Habang abala si Sambal sa pagwawalis, ay nakita niya ang kalaro niya na si Ambo. May dala yung trumpo. Aba, napakasipag mo naman at pati rito ay nagwawalis ka. Ano ba nakain mo at ginagawa mo yan? Hindi mo pa ba alam na pinatawan ako ni Apong Dumagit ng parusa? At ang parusang yon ay 7 araw ako magwawalis dito sa ating baryo. Ha? Aba bakit? Ano bang ginawa mo? At pinarusahan ka ni Apong Dumagit? Nagpunta ako kagabi sa pag-aalay. Tapos, pinigilan ko sila sa pag-aalay nila kay Ate Lira. Ano? Naku, isang malaking kasalanan nga yun. Nakakalungkot lang kasi hindi ko nagawang iligtas si Ate Lira eh. Nakuha pa rin siya ng mga aswang. Kung nagtagumpay ka sa ginawa mo, malamang aalis na lang kami rito yung nanay at tatay. Panigurado nasasalakay dito mga aswang. Ano ba kasing naisip mo at ginawa mo yun? Alam mo kung gaano kami kalapit ni Ate Lira, di ba? Alam ko na nais pa niyang mabuhay. Kaya gusto ko sana siyang iligtas eh. Pero hindi ako nagtagumpay. Sa bagay, ano bang magagawa ng isang batang kagaya ko? Wala ka nga talagang magagawa. At ang mga batang kagaya natin ay dapat naglalaro lang. Hayaan mo na ang mga matatanda sa ganyang mga problema, Sambal. Bakit kasi hindi makipaglaban sina Apong Dumagit kinagubatan eh? Kung dati pa nila yung ginawa, malamang matagal na tayong nakalaya sa ilalim ng mga aswang na yun. Hindi ka rin sigurado. Maaari rin na matagal nang patayan lahat ng tao rito kung sinubukan nilang makipaglaban sa mga aswang. Malalakas kaya ang mga aswang? Kahit nga sila kay Banog ay hindi kinaya ang puwersa ni Nagubatan. Kaya umalis na lang siya rito sa baryo natin. Anong sinabi mo, Ambo? Sinong Lakay Banog yun? Ngayon ko lang yata narinig ang pangalan na yan ah. Hindi mo ba siya kilala? Itatanong ko ba sa'yo kung kilala ko siya? Pambihira ka naman, Ambo. Sa bagay, oo nga pala no. Naikwento lang sa akin ni nanay sila kay Banog. Ang sabi ni nanay, sila kay Banog ay kilalang manunugis ng mga aswang noon dito sa atin. May mga agimat daw siyang ginagamit. Tapos, para siyang bayani. Kasi, kahit mag-isa siya, ay nakikipaglaban siya sa mga aswang. Pero isang araw, bigla na lang daw umalis sila kay Banog. Ang hinala ni nanay ay napagod na sila kay Banog na makipaglaban sa mga aswang. O kaya, ay naisip niya na hindi niya talaga kayang talunin si Nagubatan. Kung ganun, meron na palang sumubok labanan ng mga aswang dati. Pero bakit sinabi ni Apong Dumagit na hindi nila kayang makipaglaban? Aba, hindi ko alam. Pero malamang, natatakot din sila, gaya natin. Walang pagbabagong mangyayari kung takot ang palagi nating papairalin. Ang lalim mo naman magsalita. Ang totoo niyan. Aayain sana kitang maglaro ng trumpo eh. Pero mukhang hindi ka pala pwede. Kasi may ginagawa ka. Mamayang hapon na lang tayo maglaro, Ambo. O sige, sa iba na muna ako makikipaglaro ngayon. Magpunta ka na lang sa bahay namin mamaya kapag wala ka ng ginagawa. Matapos yun, ay naglakad na palayo si Ambo. Habang si Sambal ay napatitig sa kawalan. Umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang utak ang pangalang Lakay Banog. Hindi siya sigurado kung totoo ba ang sinabi ni Ambo tungkol kay Lakay Banog. Ngunit may nabuhay na kuryosidad sa kanya at nais niyang malaman kung sino ba talaga si Lakay Banog. Pagsapit ng tanghali ay umuwi na si Sambal sa kanilang kubo. Ramdam niya ang labis na pagod sa ilang oras na pagwawalis at pamumulot ng basura. Pagpasok niya sa bahay ay agad siyang pinainom ni Lola Dayang ng tubig. O ano, Apo? Kumusta ang unang araw mo sa paglilinis sa ating baryo? Nakakapagod po. Lalo na po, matindi po ang sikat ng araw.
O siya, sige. Magpahinga ka na muna sandali. At pagkatapos ay maligo ka. Pagkaligo mo ay saka tayo magtatanghalian. Kung hindi ka sana nagpunta sa gabi ng pag-aalay, ay hindi mo yan sasapitin na bata ka. Ang tigas kasi ng ulo mo. Pwede po bang wag niyo na pong paulit-ulitin sa akin ang paglabag na nagawa ko, Lola? Dapat nga na inuulit-ulit yun sa'yo para matandaan mo at huwag mo nang ulitin sa susunod. Nakakahiya kay Apong Dumagit. Paniguradong iniisip niya na hindi kita nagagabayan ng maayos. Nagagabayan niyo naman po ako ng maayos, Lola. Yung ginawa ko pong yun ay sarili ko pong kagustuhan at wala po kayong kinalaman doon. Ay oo nga pala, Lola. Meron po akong itatanong sa inyo. Ano na naman ba yun? Lola, meron po ba kayong kilalang Lakay Banog? Napansin ni Sambal na natigilan si Lola Dayang nang marinig nito ang pangalan ni Lakay Banog. Tila umurong bigla ang dila nito. Hinintay ni Sambal na sagutin ng lola niya ang tanong niya. Pero umiwas ito. Maligo ka na. Sige na, para makakain na tayo. Pero hindi niyo pa po sinasagot ng tanong ko, Lola eh. Kilala niyo po ba si Lakay Banog? Sino po ba siya? Nabanggit po sa akin kanina ni Ambo na si Lakay Banog daw po ang una at tanging nakipaglaban noon kinagubatan. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ni Ambo. Malamang ay inimbento lamang niya yan. Sige na. Maligo ka na, bilisan mo na. Hindi na ipinilit pa ni Sambal na sagutin ni Lola Dayang ang kanyang katanungan. Ngunit ang reaksyon na yon ng lola niya ay mas lalo lang nagpatindi sa kagustuhan niya na malaman kung sino ba talaga si Lakay Banog. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy si Sambal sa paglilinis ng kanilang baryo. Kasabay noon ay iniisip niya pa rin kung paano siya makakahanap ng impormasyon tungkol kay Lakay Banog. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto niyang malaman ang totoo nitong kwento. Sinubukan pa ring magtanong ni Sambal kay Lola Dayang, pero sa tuwing ginagawa niya yon ay palaging umiiwas ang matanda o hindi kaya ay iniiba nito ang usapan. Doon na napagtanto ni Sambal na wala siyang makukuhang kasagutan sa lola niya. Hanggang sa sumapit na ang huling araw ng parusa kay Sambal, mas naging magana siya sa paglilinis at pagsapit ng tanghali ay nagsimula na siyang maglakad pauwi sa kanilang bahay. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Apong Dumagit. Lumapit ito sa kanya kaya napahinto siya. Magandang tanghali po, Apong Dumagit. Magandang tanghali rin naman sa iyo, Sambal. Ngayon na ang huling araw ng parusa mo, tama ba? Opo, 7 araw ko na po ngayon. Kung ganon, ay dito ko na tinatapos ang parusa ko sa iyo. Simula sa araw na to, ay di mo na kailangan maglinis pa sa ating baryo. At bilang pagbati dahil natapos mo ang kaparusahang ipinataw ko sa iyo, ay iniimbitahan kita na mananghalian sa aking kubo. Maraming salamat po. Pero sigurado po ako na naghihintay na po sa akin si Lola Dayang eh. Kaya tatanggihan ko po muna ang inyong paanyaya. Pasensya na po, Apong Dumagit. Nakausap ko na ang iyong lola at pumayag na siya. Kaya wala kang dahilan para tanggihan ako. Hala, sige na, halika. Sumunod ka sa akin. Tumalikod na si Apong Dumagit at naglakad patungo sa bahay nito. Wala nang nagawa si Sambal kundi sundan ang matandang lalaki. Nang makarating na sila sa bahay ni Apong Dumagit, ay agad itong naghain ng kanilang pananghalian. Wala roong lamesa, kaya sa sahig na kawayan sila umupo upang doon ay kumain. Isang palayok na may kanin at isang palayok pa na may sinabawang hito ang inihain ni Apong Dumagit sa batang si Sambal. Huwag kang mahihiya, Sambal. Kumain ka hanggat gusto mo. Sana ay magustuhan mo ang aking niluto. Isa pong malaking karangalan na makasabay ko po kayo sa pananghalian, Apong Dumagit.
Matapos ang maikling dasal ng pasasalamat para kay Bathala, ay pinagsaluhan na ni Sambal at Apong Dumagit ang masarap na pananghalian. Sa totoo lang, humahanga ako sa iyong tapang, Sambal. Kahit bata ka pa lang, ay napakarami mo nang ipinaglalaban. Ngunit palagi mong tatandaan na hindi dapat palaging lumalaban. May mga pagkakataon na mas makabubuti na sumunod ka na lamang kahit ito ay labag sa iyong kagustuhan. Kung yun naman ang paraan para mailigtas mo ang buhay ng mas nakararami. Kaya po ba kahit minsan ay hindi niyo po naisipang labanan ng mga aswang? Kung alam mo lang, ilang beses nang pumasok yan sa aking isipan bilang pinuno ng ating tribo. Hindi ko gusto na mamamatay ako, na iiwan kayo na patuloy na nagpapaalipin sa mga aswang. Pero sa ngayon ay wala pa tayong magagawa dahil wala pa tayong laban kay Gubatan. Pero ano po bang nararamdaman niyo sa tuwing may inaalay kayo kay Gubatan? Alam ko po na maraming beses niyo na yung ginawa. Kaya nais ko pong malaman kung ano po ang tumatakbo sa isip niyo tuwing gabi po ng pag-aalay. Masakit para sa akin ang bawat gabi ng pag-aalay. Masakit sa akin na isang buhay ng taga rito sa atin ang kailangan mawala. Lalo na't noong naging pinuno niyo ako, ay sumumpa ako na gagawin ko ang lahat para kayo ay aking protektan. Hindi ko nga lamang ipinapakita na ako'y nasasaktan dahil ang gusto ko ay makita niyo akong matatag. Natahimik si Sambal sa mga nalaman niya kay Apong Dumagit, at sa pananahimik niya ay bigla niyang naalala ang tungkol kay Lakay Banog at nagkaroon siya ng kagustuhan na magtanong kay Apong Dumagit. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan nung una dahil baka gaya ni Lola Dayang ay wala rin siyang makuwang sagot dito. Pero naisip niya na wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niyang magtanong kay Apong Dumagit. Apong, hindi po ba matagal na po kayong nakatira rito sa ating baryo? Abay, oo naman. Dito ako ipinanganak at hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Malamang sa lugar na rin ito ako babawian ng buhay. Kung ganun po, lahat po ng mga importanteng tao at kaganapan po sa baryong to nasaksihan nyo. Apong Dumagit, kailan po ba nagsimulang sakupin ni Nagubatan ng ating baryo? Abay, napakatagal ng panahon. Simula nang dalhin ng mga aswang ang takot at kaguluhan dito sa atin, Sambal. Hindi ka pa ipinapanganak noon. Kung tama ang aking pagkakakwenta, ay humigit kumulang na 20 taon na rin ang nakakalipas. Hala, napakatagal na po pala, no? May itatanong pa po pala ako sa inyo. May nakapagsabi po sa akin na noon may isang lalaki po nakipaglaban sa mga aswang. Ang pangalan daw po niya Lakay Banog. Kilala niyo po ba siya? Natigilan sa pagkain si Apong Dumagit, at makalipas ang ilang sandali ay ngumiti ito. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling narinig ang pangalan na yan. Pero Apong Dumagit, kilala niyo po ba siya? Hindi ko maaaring makalimutan si Lakay Banog. Siya ang tanging nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ng mga aswang noon. Isa siyang mahusay na manunugis na gumagamit ng mga agimat sa kanyang pakikipaglaban. Yun nga lang, wala na siya rito. Bakit po siya umalis? Napagod na po ba siyang makipaglaban? Sa totoo lang, ayoko na sanang balikan ang bahagi niya ng aking nakaraan, Sambal. Pero dahil napag-uusapan na natin, ay magkikwento na ako sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit pinili nila kay Banog na lisanin ang baryong ito. Ha? Bakit po? Ano po bang ginawa niyo para umalis po siya rito? Oo, totoong mahusay makipaglaban sa mga aswang sila kay Banog. Ngunit nakita ko
na kahit na anong laban ang gawin niya, ay hindi siya mananalo kay Gubatan. Kaya nang makipagkasundo sa akin si Gubatan na kung mag-aalay tayo ng isang buhay sa kanya tuwing huling kabilugan ng buwan sa isang taon, ay hindi na sila sasalakay. Pumayag ako dahil inisip ko ang kapakanan ng mas nakararami. Hindi yun nagustuhan nila kay Banog. Nagalit siya sa akin, kaya mas pinili niya ang umalis na lang at mamuhay na lamang sa ibang lugar. Ibig po palang sabihin, hindi siya natakot o napagod na makipaglaban po sa mga aswang. Hindi, Sambal. Wala sa bokabularyo niya ang salitang takot. Kaya nga kapag nakikita kita, ay naaalala ko sila kay Banog. Parehas kayo na matapang. Kung ano ka ngayon, ay ganyan din siya nang siya ay bata pa. Kung sa bagay, hindi na ako magtataka. Dahil kadugo mo nga pala sila kay Banog. Po? Teka, ano pong sinabi nyo? Kadugo ko po? Sila kay Banog? Hindi mo ba alam? Hindi ba nasabi sa'yo ng lola mo? Sila kay Banog ay ang panganay na anak ng iyong Lola Dayang. Sa madaling salita, ay tiyo mo sila kay Banog. Wala pong sinasabi sa akin si Lola tungkol po kay Lakay Banog. Kapag po kasi tinatanong ko siya tungkol kay Lakay Banog, hindi po siya sumasagot o kaya minsan, iniiba niya po ang aming usapan. Ngayong alam mo na, ay alam mo na siguro kung kanino ka nagmana. Biglang natahimik si Sambal nang nalaman niya na kadugo niya pala sila kay Banog. Hindi niya akalain na may isa pala sa pamilya niya ang matapang na nakipaglaban noon sa mga aswang. Dahil doon ay nagkaroon siya ng kagustuhan na makita at makilala ang tiyo niya na sila kay Banog. Nais niya itong kumbinsihin na bumalik sa kanilang baryo upang muling makipaglaban sa mga aswang. Matapos kumain ay umuwi na si Sambal sa kanilang bahay. Naabutan niya na naghuhugas si Lola Dayang ng mga pinagkainan nito sa may batalan. Lumapit siya sa kanyang lola. Sambal, nakauwi ka na pala, Apo. Kumusta ang tanghalian mo? Kinaapong Dumagit. Ayos lang po. Masarap po ang nilutong sinabawang hito ni Apong Dumagit. Tapos na pala ang parusa sa'yo. Siguro naman ay magtatanda ka na ngayon. Lola, totoo po bang anak niyo po sila kay Banog? At sino naman na may sabi sa'yo niyan? Si Apong Dumagit po. Ayaw niyo po kasing sagutin ang mga tanong ko tungkol kay Lakay Banog Kaya sa kanya na po ako nagtanong. At sa kanya ko po nalaman ng lahat. Totoo po ba? Na tiyo ko po sila kay Banog? Ayoko nang pag-usapan si Banog. Matagal ko na siya kinalimutan. Pero karapatan ko pong malaman ng totoo tungkol sa kanya. Kadugo ko po siya. Kapatid po siya ng tatay ko. Kaya sana ay huwag niyo pong ipagdamot sa akin ng bagay na yon. Tinapos na ni Lola Dayang ang ginagawa nito. Tila labis ang tensyon na nararamdaman ng matanda, kaya napainom ito ng tubig. Sige, sasabihin ko na ang mga gusto mong malaman. Naiirita na rin kasi ako sa pagugulit mo sa aking bata ka. Totoo ang sinabi ni Apong Dumagit sa iyo. Anak ko nga sila kay Banog. Ngunit nang umalis siya rito, ay inisip ko ng patay na siya. Masyado siyang makasarili. Iniwan niya kami rito ng tatay at lolo mo. Mas danaig sa kanya ang galit niya kay Apong Dumagit kaysa ipagtanggol kami mula sa mga aswang. Pero sa palagay ko po, umalis po siya rito bilang pagre-rebelde sa desisyon po ni Apong Dumagit. Ayaw po nila kay Banog sa pakikipagkasundo ni Apong Dumagit sa mga aswang. Tama lang ang desisyon na yon ni Apong Dumagit. Kahit na anong pakikipaglaban pa ni Banog kinagubatan, ay hindi niya ito natatalo. Nag-aalala lamang si Apong Dumagit sa kanya na baka dumating ang araw na mapatay na siya ng mga aswang. Pero nasa na po ngayon sila kay Banog? Saan na po siya naninirahan ngayon?
Ang huli kong balita ay nagtungo siya sa baryo ng Sulangan. Doon na siya nakatira. Hindi po ba? Hindi naman po ganun kalayo ang baryo ng Sulangan mula rito sa atin? Bakit hindi niyo po siya puntahan? Bakit hindi niyo po ayusin ang gusot sa pagitan po niyong dalawa? Ako ang ina, kaya bakit ako magbabakaawa sa kanya? Siya ang anak. Siya ang pumiling umalis. Kaya kung meron man dapat gumawa ng paraan para kami ay magkaayos, ay si Banog yon at hindi ako. Tila hindi na kinaya pa ni Lola Dayang na magpatuloy pa sa pag-uusap nila ni Sambal tungkol kay Banog. Naluluha itong lumabas ng bahay hanggang sa isang ideya ang pumasok sa isipan ni Sambal. Naisip niya na dahil alam niya na kung nasaan sila kay Banog, ay kailangan niya na itong puntahan at kumbinsihin na bumalik sa kanilang baryo. Ilang araw at gabi na pinag-isipan ng mabuti ni Sambal kung magtutungo ba siya sa baryo Sulangan upang kausapin ang tiyuhin niya na sila kay Banog. Alam niya na labis na magagalit si Lola Dayang sa sandaling gawin niya yon, ngunit naisip niya na mas dapat niyang iprioridad ang kaligtasan ng mas nakararami. Malakas ang kutob niya na tanging sila kay Banog lamang ang makakapagbigay ng tuldok sa impyernong nararanasan ng mga tao sa baryo nila. Kaya isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola Dayang, ay pasimpleng bumangon si Sambal. Matagumpay siyang nakalabas ng kanilang kubo nang hindi nagigising ang kanyang lola. Ilang baryo lamang ang layo ng baryo Sulangan at alam ni Sambal kung paano ang pagpunta roon. Mag-isa niyang tinahak ang kadiliman at katahimikan ng gabi. Isinantabi niya ang takot dahil alam niya na ang gagawin niya ay isang hakbang upang makalaya na ang baryo nila sa takot sa mga pesteng aswang. Halos mag-uumaga na nang nakarating si Sambal sa baryo ng Sulangan. Agad siyang nagtanong-tanong sa mga taong nakita niya kung saan ba nakatira sila kay Banog. Tila kilala ito sa lugar na yon dahil may nakapagturo kagad sa kanya kung saan naninirahan ang taong hinahanap niya. Dinala si Sambal ng mga paa niya sa nag-iisang kubo na malapit sa ilog. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago siya nagdesisyong kumatok sa pinto ng kubo. Pero hindi pa man lumalapat ang kamay niya sa pinto nang biglang bumukasyon at bumungad ang isang matangkad na lalaki na walang suot pang itaas. Napansin ni Sambal ang napakaraming peklat sa katawan ng lalaki. Hihikab sana ang lalaki, ngunit hindi nito yun na ituloy nang makita nito si Sambal. Bata, sino ka ba? At anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Teka sandali. Bakit parang magkahawig yata tayo? Ganyan na ganyan din ang mukha ko nung nasa ganyang edad ako Teka sandali. Huwag mong sabihin na anak kita sa isa sa mga babaeng nakasiping ko nun. Ikaw po ba si Lakay Banog? Ako nga. Magsabi ka. Ikaw ba ay anak ko Sumagot ka kagad at kinakabahan ako sa'yo Hindi po. Ako po pala si Sambal. Apo po ako ni Lola Dayang. Pamangkin niyo po ako. Biglang sumeryoso ang muka nila kay Banog. Matiim nitong tinignan si Sambal na para bang sinisiguro nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Mabuti na lang at hindi kita anak. Akala ko'y magkakaroon na ako ng responsibilidad Ngayon ay alam ko na kung bakit kahawig kita. Oh, ano bang kailangan mo sa akin? Pinapunta ka ba rito ni inay? Hindi po. Ang totoo po niyan, tumakas lang ako sa aming bahay Hindi po alam ni Lola Dayang na nagpunta po ako rito. Nalaman ko po ang tungkol sa inyo dahil po sa aking pagtatanong-tanong.
Nalaman ko po na kayo po ang nag-iisang nakipaglaban sa mga aswang noon, doon po sa ating baryo. Anak ng teteng na buhay to. Talagang ipinaalala mo pa sa akin ang nakaraan ko na matagal ko nang ibinaon sa limot. O ikaw batang matabil, magsalita ka nga. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong pakay at narito ka. Tiyo, nais ko po sanang makiusap sa inyo na bumalik na po kayo dun sa baryo natin. Hanggang ngayon po kasi patuloy pa rin po ang pag-aalay namin sa mga aswang ng isang buhay taon-taon. Gusto ko na po itong magwakas. At ikaw lang po ang alam kong makakatulong sa amin. Labanan niyo po ulit si Gubatan. Nakikiusap po ako sa inyo, Tiyo Lakay Banog. Nagpapatawa ka ba? Matagal na akong huminto sa pakikipaglaban sa mga aswang. Inutusan ka ba ng inay o ni Apong Dumagit na magtungo rito Hindi po. Sariling desisyon ko po ang puntahan kayo. Sigurado po ako na magagalit po si Lola Dayang sa sandaling malaman niya po na pinuntahan ko po kayo, pero wala na po akong pakialam doon. Ang gusto ko lang po ay matapos na po ang paghihirap ng mga tao sa baryo natin. Ayos ka. Humahanga ako sa tapang na meron ka, bata, para puntahan mo ako rito nung wala kang kasama. Pero gaya ng sinabi ko, huminto na ako sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. At mas gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Kaya makakaalis ka na. Sige na. Maawa naman po kayo. Alam ko po na may pakialam pa po kayo sa ating baryo. Sana po'y bumalik na po kayo ron, Tiyo Lakay Banog. Tapusin niyo po ang kasamaan ng mga aswang. Sige na po. Nagsasayang ka lamang ng laway at oras. Umalis ka na. Bumalik ka na sa lola mo. Sa labis na depresyon, ay lumuhod na si Sambal sa harapan ni Lakay Banog. Maluwa-luwa niyang tinignan ang lalaking nasa kanyang harapan. Parang awa niyo na po. Gagawin ko po ang lahat para lang po pumayag kayo sa gusto ko. Ikaw lang po ang may kakayahan. Natapusin na po ang paghihirap sa baryo natin. Wala nang nakuwang sagot si Sambal mula kay Lakay Banog. Malakas nitong isinarado ang pinto. Napatulala siya habang nakaluhod hanggang sa tuluyan ng pumatak ang mga luha niya. Sa kabila ng pagtangging nakuha niya, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring sumuko kagad. Hindi siya papayag na mauwi sa wala ang pagpunta niya sa lugar na yon. Nanatili si Sambal sa labas ng kubo ni Lakay Banog. Hindi pa rin lumalabas ang lalaki at alam niya na dahil alam nito na naroroon pa rin siya, hanggang sa naisip ni Sambal na magtago upang isipin ni Lakay Banog na umalis na siya. Nakakita siya ng isang makapal na halaman at nagtago siya roon. Matyaga siyang naghintay. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng kubo. Sumilip mula roon si Lakay Banog. Ay, salamat. At umalis na rin ang batang yon. Magagawa ko na ang mga dapat kong gawin sa araw na to. Tuluyan nang lumabas si Lakay Banog sa kubo. Nagtungo ito sa gitna ng ilog at umupo ito sa mababaw na bahagi. Hinubad nito ang suot nitong kwintas na ang hinala ni Sambal ay isang agimat. Pumikit si Lakay Banog habang umuusal ng dasal. Hawak nito ang palawit ng kwintas nito. Anong ginagawa niya? Bakit niya dinadasalan ng agimat niya? Matapos yung gawin ni Lakay Banog, ay tumayo ito at nagsimula itong gumalaw na parabang may kinakalaban ito na hindi niya nakikita. Sumusuntok at sumisipa ito sa hangin hanggang sa hinugot nito ang itak na nasa kaluban. Labis na namangha si Sambal sa husay na ipinakita ni Lakay Banog sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok na si Lakay Banog sa kubo nito. Maya-maya pa ay muli itong lumabas, dala ang isang bayong. Naglakad palayo si Lakay Banog.
doon na lumabas si Sambal sa kanyang pinagtataguan. Lihim niyang sinundan sila kay Banog hanggang sa nakarating yon sa isang maliit na talipapa. Nakita ni Sambal kung gaano kagiliwan sila kay Banog ng mga tao. Nakikipagbiruan ito at ramdam niya ang paggalang ng mga tao rito. Hindi nagtagal ay naglakad na sila kay Banog pabalik sa kubo nito habang bitbit ang bayong na may laman na mga pinamili nito. Nang malapit na sila kay Banog sa kubo nito ay bigla itong huminto. Kinabahan si Sambal ng mga oras na yon dahil baka alam na nila kay Banog na sinusundan niya ito. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malapad na puno. Kung magtatago ka, ay husay-husaya mo naman. Kitang-kita ko ang mga paa mo sa punong yan. Akala mo ba ay hindi ko alam na kanina mo pa ako sinusundan, ha? Napahiyang lumabas si Sambal sa likod ng puno. Dapat po pala, pumili ako ng mas malaking puno na pagtataguan para hindi niyo po ako nakita. Kahit 10 puno ka pa magtago, ay malalaman ko pa rin kung nasan ka. Akala ko ba umalis ka na? Hindi pa ba malinaw sa'yo na kahit na anong gawin at sabihin mo, ay hindi ako sasama sa'yo pabalik sa baryong yun? Wala naman po akong sinabi na aalis po ako eh. Saka hindi po ako aalis dito nang hindi ko po kayo kasama. Masyadong matigas ang ulo mong bata ka. Sa bagay, ganyan din naman ako noon. Kaya nga po, pumayag na po kayo na labanan niyo po ang mga aswang. Malay niyo po, ito na po ang paraan para mawala ang galit ni Lola Dayang sa inyo. Kung ganon, hanggang ngayon pala'y galit pa rin ang inay sa akin. Hindi pa rin niya matanggap na umalis ako sa baring yun dahil sa malaking pagtutol ko sa ginawa ni Apong Dumagit. Isipin niyo po ang mga mangyayari kapag pumayag po kayo sa gusto ko. Mawawala na po ang takot ng mga tao sa aswang. Bukod pa po ron, ay magkakayos na po kayo ni Lola. Ayaw niyo po ba yun? Huwag mo ako nililin lang sa mga ganyang bagay, ha? Buo pa rin ang desisyon kung huwag kayong tulungan. Tahimik ng buhay ko rito, kaya huwag mo na akong gambalain pa. Matapos yun, ay pumasok na sila kay Banog sa kubo nito, habang si Sambal ay naiwan na buo pa rin ang loob na mapapapayag niya sila kay Banog na sumama sa kanya pabalik sa kanilang baryo. Nanatili si Sambal sa labas ng bahay nila kay Banog. Tiniis niya ang matinding sikat ng araw. Kahit gutom na siya, ay hindi pa rin siya roon umalis. Kapag nauuhaw siya, ay umiinom siya sa malinis na tubig sa ilog. Naniniwala siya na hindi mauuwi sa wala o pagkabigo ang ginagawa niyang yon. Hanggang sa kumalat na ang dilim sa paligid, nagsimula nang pumatak din ang ulan. Sa umpisa ay paambon-ambon lamang yon, pero hindi nagtagal ay bumuhos na nga ang malakas na ulan. Tumakbo si Sambal sa gilid ng kubo nila kay Banog. Sumilong siya roon, pero patuloy pa rin siyang nababasa. Pambihira naman oh. Bakit sa dami ng oras na pwedeng umulan ay ngayon pa talaga? Pakabila ng nangyayaring yon, hindi umaasa si Sambal na papapasukin siya nila kay Banog. Kaya nagulat siya nang bumukas bigla ang pinto ng kubo nito. Sumilip sila kay Banog at nang nakita siya nito, ay bumakas ang awa sa mukha nito. Oh, ano pang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na rito, bilisan mo. Ha? Sigurado po ba kayo? Pinapapasok niyo po ako sa kubo niyo? Mahina ba ang pandinig mo, ha? At kailangan ko pang ulitin ang sinabi ko? O baka gusto mo na magbago pa ang isip ko? Ay, hindi po. Papasok na po ako, salamat. Nagmamadaling pumasok si Sambal sa kubo nila kay Banog. Agad namang isinarado nila kay Banog ang pinto at inabutan siya nito ng makapal
at malaking tela upang tuyuin niya ang kanyang sarili. Habang nakaupo si Sambal sa isang sulok, ay inabutan siya ni Lakay Banog ng basong gawa sa kawayan. O ito, uminom ka muna ng salabat para mainitan ang sikmura mo. Pagkatapos ay kumain ka, dahil alam ko na simula nang dumating ka rito ay hindi ka pa kumakain. Magpasalamat ka dahil kadugo kita at may awa akong nararamdaman para sa'yo. Maraming salamat po, tiyo. Marang ininom ni Sambal ang salabat. Ipinaghain siya ni Lakay Banog ng pagkain at kumain na siya. Bukas ng umaga, umalis ka na ha. Bumalik ka na sa baryo nyo. Pasensya na po. Pero hindi po talaga ako aalis nang hindi po kayo kasama. Anak ng teteng talaga, oo. Napakatigas ng ulo mo. Teka nga, ano bang dahilan mo? At napakatindi ng pagnanais mong pumayag ako sa gusto mo. Naawa na po kasi ako talaga sa mga tao sa baryo natin eh. Oo, 1 taon po kaming ligtas sa mga aswang. Pero alam ko na lahat kami nag-iisip na baka sa susunod na gabi po na pag-aalay ay kami na po ang susunod na iaalay sa mga aswang. Gusto ko na pong matapos ang ganong pangyayari. Mabuti ka pa. May malasakit sa inyong kapwa. Hindi gaya ni Apon Dumagit na mas piniling makipagkasundo sa mga aswang. Hindi nyo rin po masisisi si Apon Dumagit. Alam ko na labag po yun sa kanyang kagustuhan, pero natatakot lang po siya. Mas pinili niya po na 1 buhay na lang po kada taon ang kunin ng mga aswang. Dahil sa oras po na hindi niya po gawin yun, maraming buhay po mawawala kung hindi po siya pumayag sa kasunduan nila ni Gubatan. Nag-aalala rin po siya sa inyo na baka may mangyaring masama po sa inyo kapag ipinagpatuloy niyo pa po ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit na. Ang sabi ko sa kanya, magtiwala lang siya sa akin dahil ginagawa ko na ang sandatang tatapos kay Gubatan. Pero nung ginawa niya, hindi siya nagtiwala. Tignan mo. At hanggang ngayon, ay nasa ilalim pa rin kayo ng kapangyarihan ng mga aswang na yun. Kaya nga po nandito ako, tiyo eh. Para makiusap po sa inyo na muli niyo pong labanan si Nagubatan. Ipakita niyo po sa lahat na kayo pa rin po nag-iisang bayani ng ating baryo. Hindi muna nagsalita si Lakay Banog. Matiing nitong tinignan si Sambal. Si Sambal naman ay umaasa na papayag na ito sa kanyang pakiusap. Anak ka ng teteng. Talagang nakikita kong sarili ko sa'yo, Sambal. Yang tapang na meron ka, ay ganyan din ang tapang na meron ako noon. Nakikita ko sa iyo ang batang ako, na walang ibang ninanais, kundi ang mapalaya ang baryong yun sa mga aswang. Panalo ka. Pumapayag na ako sa gusto mo, Sambal. Po! Talaga po! Yes! Maraming salamat po, Lakay Banog. Tiyo ay tiyo pala. Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon. Ngunit, hindi ko basta ibibigay sa iyo ang gusto mong gawin ko. Kailangan mo tong paghirapan. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa loob ng 1 araw, simula bukas, ay dadaan ka sa iba't ibang pagsubok. At lahat ng pagsubok na yon ay kailangan mong mapagtagumpayan. Kapag nagtagumpay ka sa mga pagsubok na ibibigay ko sa iyo, ay saka ako papayag sa gusto mo. Bakit naman kailangan pa pong may mga pagsubok pa? Hindi po ba pwedeng sumama na lang po kayo sa akin at labanan niyo na po si Gubatan? Mas maganda na pinaghihirapan mo mga gusto mo bago mo ito makuha. Di naman kita pinipilit eh. Kung ayaw mo, maaari ka nang umalis bukas. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin pumapayag na po ako. Wala naman po akong magagawa eh. Handa po akong harapin lahat ng mga pagsubok na ibibigay niyo po sa akin, tiyo. Kung ang kapalit naman po nun ay ang pagpayag niyo sa gusto ko. Mabuti kung ganun. Pagkatapos mong kumain, ay magpahinga ka na. Maghanda ka dahil sinasabi ko na kagad sa'yo na mahihirapan ka sa mga pagsubok na ibibigay ko sa'yo. Napalunok si Sambal.
may kabang bumalot sa kanya dahil hindi siya sigurado kung magtatagumpay ba siya sa mga pagsubok na ibibigay nila kay Banog. Ngunit ganun pa man, alam niya na kailangan niyang lakasan ang kanyang loob upang sumama sila kay Banog sa pagbabalik niya sa kanilang baryo. Handa siyang harapin ang kahit na anong pagsubok para lang matapos na ang pag-aalay nila ng buhay sa mga aswang. Kinabukasan, matapos ang almusal, ay dinala si Sambal ng tiyo niyang sila kay Banog sa bukana ng gubat. Ani Lakay Banog ay doon magsisimula ang ibibigay nitong pagsubok. O ano, Sambal? Handa ka na ba para sa unang pagsubok? Handang-handa na po, tiyo. Kung gano'n, ito ang gagawin mo. Kailangan mong gamitin ang tatag ng iyong katawan. Mula rito ay tumakbo ka ng diretsyo hanggang sa marating mo ang isang malaking puno ng balete. May makikita kang halaman na namumulaklak sa tabi ng punong yon at ipitas mo ko ng isang bulaklak mula sa halaman na yon. Pagkatapos ay saka ka bumalik dito. Gaano po kalayo yung puno ng balete? Hindi mo malalaman kung hindi mo pupuntahan. Ngayon, magsimula ka ng tumakbo. Agad na tumakbo si Sambal matapos ang hudyat nila kay Banog sa kanya. Bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Makalipas ang ilang minuto, ay nakaramdam na siya ng pagod, ngunit hindi siya huminto. Halos 1 oras na siyang tumatakbo nang natanaw na niya ang puno ng balete. Nakita niya ang halamang namumulaklak at agad siyang kumuha ng isang bulaklak mula roon. Hindi na nagpahinga si Sambal at tumakbo na kagad siya pabalik kay Lakay Banog. Mahigit 1 oras ang ginugol niya sa pagtakbo pabalik. Nang naibigay na niya kay Lakay Banog ang bulaklak, ay halos hindi na siya makahinga ng maayos. Hindi niyo naman po sinabi na sobrang layo pala ng puno na yon. Pambihira naman kayo. Hindi ko sinabi dahil kailangan mo matutunan na sumugal kahit wala kang ideya kung mananalo ka o hindi. Napagtagumpayan mo ang unang pagsubok. Ngayon naman, maghanda ka na sa susunod. May kasunod po kagad. Baka naman po pwedeng magpahinga muna ako, tiyo. Kung sumusuko ka na, wala namang problema. Hindi po. Sige lang po. Sabihin niyo na rin po sa akin ang susunod na pagsubok. Sunod-sunod rin niyo na po para matapos na po tayo kaagad. Matapos yun, ay dinala si Sambal ng tiyo niyang sila kay Banog sa parte ng ilog kung saan malakas ang agos ng tubig. Umupo si Sambal sa gitna ng rumaragas ang tubig. Ang kailangan niyang gawin ay 1 oras siyang nakaupo roon at hindi siya dapat tangayin ng malakas na agos ng tubig. Napagtagumpayan naman yun ni Sambal. Sunod na ginawa ni Sambal ay pinatayo siya sa sanga ng isang mataas na puno gamit lamang ang isang paa. Kailangan niyang magbalanse roon at 1 oras din ang itinagal niya roon. At gaya ng mga naunang pagsubok ay nagtagumpay din ang batang si Sambal. Alam ni Sambal na ang kagustuhan niyang maisama sila kay Banog sa kanilang baryo ang dahilan kung bakit siya nagtatagumpay sa mga pagsubok kahit tila imposible yung magawa ng isang bata na kagaya niya. Nang natapos na ang huling pagsubok, ay halos hindi na maramdaman ni Sambal ang sarili niyang katawan. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa labis na pagod. Hindi nagtagal ay lumapit sila kay Banog kay Sambal habang nakaupo siya sa hagdan paakyat ng kubo nila kay Banog. Mahusay ang ipinakita mo, Sambal. Pinatunayan mo sa akin na kahit bata ka, ay matatag na ang iyong katawan. Ngayon, Sambal,
Ipagkakaloob ko sa iyo ang aking agimat at ang sandata na matagal ko nang nililinang para maging sandatang papatay kay gubatan. Teka, sandali lang po. Bakit niyo po ako bibigyan ng agimat at sandata? Kayo po ang makikipaglaban sa mga aswang at hindi naman po ako. Paumanin, Sambal. Ngunit matagal na akong nagdesisyon na hindi na ako babalik sa pagiging manunugis ng mga aswang. Dahil nagustuhan ko na ang tahimik na buhay bilang isang simpleng mamamayan. Ibibigay ko na sa iyo ang aking agimat at sandata upang ikaw na ang pumaslang kay gubatan. Ang totoo niyan, matagal na akong naghihintay na may magtungo sa akin dito mula sa baryo nyo at sabihin na tulungan ko siyang puksain ng mga aswang. Hindi ko naman akalain na isang batang kagaya mo pala ang gagawa nun. Pero nakita ko na ikaw ang karapat-dapat, Sambal. Nagbibiro lang po kayo, di ba? Paanong ako ang karapat-dapat na pumatay kinagubatan? Isa lamang po akong bata. Oo nga, isa kang bata. Ngunit sa dami nyo sa inyong baryo, tanging ikaw ang naglakas ng loob na hanapin ako at himukin ako na makipaglaban muli sa mga aswang. Para sa akin, yun ay isang uri ng katapangan. At dahil napatunayan mo ang tatag ng iyong katawan at isipan, hayaan mong ipamana ko sa iyo, Sambal, ang aking agimat at sandata. Napatulala si Sambal nang hubarin ng tiyo niya na si Lakay Banog ang suot nitong makapangyarihang agimat at isinuot nito yon sa leeg ni Sambal. Ang palawit ay hugis triangulo na may mga nakaukit na kakaibang simbolo. Simula sa araw na to, ikaw, Sambal, ang bago ng tagapangalaga ng agimat na yan. Bibigyan ka niya ng kakaibang lakas at tapang sa pakikipaglaban mo sa kasamaan. At ang itak naman na ito, na may basbas ng isang makapangyarihang diwata, ay ipinagkakaloob ko rin sa'yo. Ito ang sandatang itinakda ng diwatang yun, natatapos sa kasamaan ni gubatan. Ang tanging kailangan mo lamang gawin ay itarak ito sa kanyang puso. At kapag nagawa mo yun, ay hindi lang si gubatan ang mamamatay, kundi lahat ng mga aswang na tagasunod niya. Inabot nila kay Banog ang itak na nasa kaluban. Bagamat may pag-aalinlangan, ay tinanggap pa rin yun ng batang si Sambal. Hindi makapaniwalang tinignan ni Sambal ang hawak niyang itak. Tiyo, sigurado po ba kayo na ipagkakatiwala niyo po sa akin ng mga to? Bakit naman hindi? Gaya ng akin sinabi, ay ikaw ang karapat-dapat na magmana ng mga yan. Hindi na rin ako nagtaka na ikaw ang naging bagong tagapangalaga ng mga yan dahil kadugo kita. Ngayon na may sandata at agimat ka na laban kay gubatan, ay maaari mo na siyang harapin. Magtungo ka sa pugad ng mga aswang na nasa gitna ng kagubatan sa inyong baryo at siguraduhin mong maitatarak mong itak sa puso ni gubatan. Tapusin mo ang akin na simulan, Sambal. Gawin mo to hindi lang para sa iyo, kundi para sa inyong buong baryo. Nanlamig ang buong katawan ni Sambal sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na siya pala ang haharap sa mga aswang imbis na sila kay Banog. Ngunit dahil sa mga sinabi nila kay Banog, ay napagtanto niya na kailangan niyang irespeto ang desisyon nitong wag nang bumalik sa pagiging manunugis. At kung may tiwala ito na magtatagumpay siya na patayin si gubatan, kailangan din niyang maniwala sa kanyang sarili na kaya niya yung gawin. Matapos tanggapin ni Sambal ang agimat at itak, ay nagpaalam na siya kay Lakay Banog. Bago siya umalis, ay sinabi nito na huwag niyang kalimutang humingi ng gabay kay Bathala. Ayon pa dito, ang dasal at pananampalataya pa rin ang pinakamalakas na sandata sa lahat laban sa kasamaan. Habang naglalakad si Sambal pabalik sa kanilang baryo, ay bumuo na siya ng plano sa kung ano ang mga dapat niyang gawin.
Hindi pa ako pwedeng bumalik sa bahay namin dahil kapag nakita ni Lola Dayang na nasa akin ang agimat at itak nila kay Banog at nalaman niya na ako ang harap kay Gubatan, ay siguradong pipigilan niya ako. Kung ganun, mamayang gabi ay kailangan ko nang harapin si Gubatan. Pero, kaya ko ba talaga siyang patayin? Huminga ng malalim si Sambal. Naisip niya na hindi siya dapat magduda sa kanyang kakayahan. Papatunayan niya na kahit bata lang siya ay may kakayahan na siyang gumawa ng isang hakbang na magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang baryo. Hindi na nga muna nagtungo si Sambal sa kanilang bahay nang nakarating siya sa baryo nila. Matapang niyang sinuong ng mag-isa ang kagubatan upang puntahan ang pugad ng mga aswang. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, ay nakita niya na ang lugar kung saan nakatira ang mga nilalang na matagal nang nagdudulot ng takot sa kanilang baryo. Nagtago muna siya sa likod ng isang puno. Kahit madilim ang paligid, ay matalas pa rin ang paningin niya. Malakas ang hinala ni Sambal na yun ay isa sa mga kakayahan na ibinibigay ng agimat na ipinagkaloob sa kanya ng tiyuhin niya na sila kay Banog. Humanda kayo sa akin, mga anak kayo ng Teteng. Sisiguraduhin ko na ngayong gabi ay matatapos na ang inyong kasamaan. Pinanood ni Sambal ang paggalaw ng mga aswang. May mga kumakain ng hilaw na karne ng kung ano-anong hayop. May iba naman na paalis at mukhang aatake kung saang baryo, hanggang sa nakita ni Sambal si Gubatan na pumasok sa isang kubo. Kailangan ko ng kumilos. Hindi na dapat ako magsayang pa ng oras. Mahal na Bathala, ikaw na po ang bahala sa akin. Gabayan niyo po ako. Tahimik na lumabas si Sambal sa kanyang pinagtataguan. Umikot siya sa gilid ng pugad ng mga aswang. Muli siyang nagtago sa likod ng puno na malapit sa kubo kung saan pumasok si Gubatan. Hindi niya kinalimutan na kailangan niyang maitarak ang itak sa puso ng pinuno ng mga aswang. Nang masiguro niya na walang aswang ang nakatingin sa gawin niya, ay saka siya mabilis na pumasok sa kubo ni Gubatan. Nagulat si Gubatan nang makita si Sambal. Ikaw na naman! Hindi ba't ikaw yung batang gumambala sa gabi ng pag-aalay? Tama ka! Ako nga yun! At ako rin natatapos sa iyong kasamaan, Gubatan! Papatayin kita! Mahusay ka palang magpatawa. Naaaliw ako sa'yo. Ano naman ang laban ng isang batang kagaya mo sa isang aswang na katulad ko? Masyado kang matapang. At yung katapangan mo na yan ang papatay sa'yo. Nagkakamali ka! Dahil ikaw ang mamamatay! At hindi ako! Ayoko magsayang ng oras sa'yo. Pero lamang tiyan ka rin. Tamang-tama. Hindi pa ako kumakain ngayong gabi. Mabilis na sumugod si Gubatan kay Sambal. Ngunit sa paningin ni Sambal ay mabagal ang paggalaw ng aswang. Nagawa niyang makayuko ng akmang kakalmutin siya ni Gubatan. Habang nakayuko si Sambal, ay buong lakas niyang hiniwa ang tiyan ni Gubatan gamit ang itak. Nanlalaki naman ang mga matang napaatras si Gubatan, habang sapu-sapo ang malaking sugat sa tiyan. Hindi! Imposible na masugatan mo ko ng simpleng itak lang. Posible yun! Dahil ang itak na hawak ko ngayon ay hindi pang karaniwang itak. Ito ang sandata na tatapos sa buhay mo. At itong agimat ko. Titigan mo mabuti at sabihin mo sa akin kung ano ang naaalala mo rito. Ang agimat na yan, hindi ko yan maaaring makalimutan. Yan ang agimat nila kay Banog.
Tama ka. Ipinagkaloob na to sa akin nila kay Banog at sinabi niya na ako ang tatapos sa kanyang sinimulan. Natatakot na ba sila kay Banog na harapin ako? Kaya ipinagkatiwala niya sa isang bata ang pagpaslan sa akin? Isang kaduwagan! Hindi yun ang dahilan niya. Malaki ang tiwala niya sa akin at gusto ko ring ipamukha sa'yo na hindi ka talaga malakas. Dahil kahit isang batang kagaya ko ay kayang-kaya kang paslangin. Maraming taon kaming natakot sa'yo at napakatagal naming hinayaan na paikutin mo kami sa iyong mga palad. Pero ngayong gabi, magtatapos na ang lahat ng yon. Masyado ka ng maraming sinasabi. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang iyong kapangasan. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Gubatan. Kasunod nun ay muli nitong sinugod si Sambal. Maigpit naman na hinawakan ni Sambal ang kanyang itak. Sinalubong niya si Gubatan. Umalun siya ng mataas at pinuntirya niya ang dibdib nito. Matagumpay na naitarak ni Sambal ang itak sa tapat ng puso ng pinuno ng mga aswang na si Gubatan. Pahigang bumagsak ang aswang at agad na ipinagdiinan ni Sambal ang itak sa puso nito. Diretso niyang tinignan sa mga mata si Gubatan. Bahagyang nakaawang ang bibig ng aswang habang nanlalaki ang mga mata na tila hindi ito makapaniwala sa nagawa ni Sambal. Anak ka ng teteng. Para yan sa lahat ng buhay na kinuha mo, Gubatan. Tandaan mo ang mukha ko dahil gusto ko na hanggang sa impyerno ay maaalala mo ko na ako ang tumapos sa kasamaan mo. Hindi na nagawang makasagot pa ni Gubatan. Unti-unting pumikit ang mga mata nito hanggang sa naramdaman ni Sambal ang pagtigil ng paghinga nito. Hinugot na niya ang itak nang masiguro niya na patay na si Gubatan. Isang bagay ang naisip niyang gawin. Gamit ang itak ay pinugutan niya ng ulo si Gubatan at dinala niya palabas ng kubo ang ulo nito. Napangiti si Sambal nang makita niya na lahat ng alagad na aswang ni Gubatan ay nakahandusay na at wala ng buhay. Walang pagsidlan ang kanyang kasiyahan dahil alam niya na simula sa gabing yun ay wala ng tao mula sa kanilang baryo ang kailangang mag-alay ng buhay para sa mga aswang. Nang dumating si Sambal sa kanilang baryo na dala ang pugot na ulo ni Gubatan ay nagimbal ang lahat. Hindi makapaniwala ang lahat na isang bata ang siyang tumapos sa sumpang bumihag sa kanila sa mahabang panahon. Ikinuwento ni Sambal kay Apong Dumagit at sa mga nakatatanda kung paano niya pinatay si Gubatan at kung paano siya tinulungan ni Lakay Banog. Makalipas ang ilang araw ay nagkaayos din sina Lola Dayang at Lakay Banog. Bagamat inalok ng tribo na manatili sa baryo si Lakay Banog, ay pinili nitong bumalik sa baryo kung saan ito kasalukuyang naninirahan. Si Sambal naman ay hinangaan ng lahat. Napatunayan niya sa lahat na hindi hadlang ang pagiging bata niya upang makagawa siya ng isang kabayanihan. At simula noon ay tuluyan ng nakalaya ang kanilang tribo mula sa takot sa mga aswang.